Magandang hapon mga tagapakinig. Narito tayo ngayon sa Dear DJ Advice, kung saan binibigyan natin ng oras ang mga kwentong puso't buhay. Ngayon naman ay may natanggap tayong sulat mula sa isang OFW na may dinadalang mabigat na damdamin. Basahin natin ang kanyang kwento. Dear DJ, magandang gabi po. Ako po si Mark, 35 taong gulang. Isang factory worker po ako dito sa Taiwan. 5 taon na po akong nagtatrabaho dito at ginagawa ko ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko sa Pilipinas. Pero DJ, parang mas lumalayo ako sa kanila habang tumatagal. Kada buwan, nagpapadala ako ng malaking bahagi ng sahod ko. Sabi nila, pambayad daw sa utang, sa tuition ng mga kapatid ko, at sa ibang gastusin. Nagtitiis ako dito. Madalas isang beses lang kumain at overtime sa trabaho. Pero parang hindi nila nararamdaman ang sakripisyo ko. Noong isang araw, nalaman ko sa isang kaibigan ko na bumili daw ng bagong motor ang tatay ko. Napaisip ako, bakit nila nagagawa yun? Samantalang halos maubos na ako dito sa trabaho. Gabing-gabi ako umiiyak dito sa dorm DJ. Iniisip ko kung malibang mahalin ang pamilya ko ng ganito. Hindi ko sila kayang kumprontahin. Ayokong masaktan sila. Pero gusto ko ring malaman nila na hindi ko na kaya. Ano po ba ang dapat kong gawin, DJ? Paano ko ba maipaparamdam sa kanila ang hirap ng buhay ko dito? Sarapiness to any moment with Lucky Pancit Canton. Choose Sarapiness. Mark, una sa lahat, gusto kong sabihin na naiintindihan ko ang sakit na naramdaman mo. Hindi biro ang iniwang buhay at sakripisyo mo para sa pamilya mo. At alam kong hindi madali ang magtiis sa malayo. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang komunikasyon. Subukan mong kausapin ang pamilya mo ng mahinahon at tapat. Sabihin mo na ang nararamdaman mo tulad ng Pa, ginagawa ko po ang lahat para sa inyo. Pero pakiramdam ko po, hindi ninyo nakikita ang mga sakripisyo ko. Sana po mas bigyang halaga natin ang perang pinapadala ko para magamit ito sa mas mahalagang bagay. Minsan, hindi nila naiintindihan ang bigat na dinadala mo dahil hindi nila nakikita ang hirap mo. Bakit kailangan nilang malaman ang mga kwento mo, ang gutom, ang puyat, at ang pag-iisa mo doon? Ikwento mo sa kanila ng para magising sila sa realidad na hindi madali ang buhay mo. Kung sakaling hindi pa rin sila makinig, Mark, importante ring halagaan mo ang sarili mo. Pwede mong simulan ang pagbabago sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga limitasyon. Maglaan ka ng porsyento sa sahod mo para sa sarili mo. Hindi mo kailangang ubusin ang lahat para lang may pakitang pagmamahal mo. Tandaan mo, hindi masusukat ang pagmamahal mo sa dami ng pera na pinapadala mo. Mark, tandaan mo na hindi mo kasalanan ang pagmamahal ng sobra. Pero ang pagmamahal ay may hangganan din. Mahalagang matutunan mo ring mahalin ang sarili mo. Huwag mong hayaang maubos ka dahil lang sa hindi nila naintindihan ang sakripisyo mo. Salamat sa pagbabahagi, Mark, at sa lahat ng mga OFW na nakikinig. Lagi ninyong tandaan na kayo ang mga bayani ng inyong pamilya. Pero hindi ibig sabihin na dapat ninyong kalimutan ang inyong sarili. Ito ang Dear DJ Advice. Kasama nyo kami sa bawat akbang ng inyong kwento.